Kumusta? Naranasan nyo na ba yung nagbabasa kayo ng balita tapos bigla kayong napaisip? Teka, parang hindi na to balita lang. Parang may opinyon na kasama. Well, pag-uusapan natin ngayon yung parte ng dyaryo na sadyang talagang para sa opinyon, ang editorial. Tara, alamin natin kung ano nga ba ang nasa likod ng mga opinyon sa balita. Ito yung malaking tanong, di ba? Kung ang balita dapat tungkol lang sa mga totoong pangyayari, bakit may espasyo para sa opinyon? Yan mismo yung sasagutin natin. Kasi pag naintindihan natin to, mas maintindihan natin yung mas malalim na papel ng media sa lipunan natin. Okay, so unang-una, bakit nga ba napakahalaga na magkaroon tayo ng sarili nating opinyon? Kasi, hindi to basta-basta kuro-kuro lang. May mas malalim tong dahilan, lalo na kung pag-uusapan natin ang pagiging isang mamamayan. Ayan. Ayon dito, ang pagkakaroon ng sariling tindig ay hindi lang basta isang karapatan, responsibilidad natin to. Sinasabi na hindi tayo dapat tagapanood lang sa mga nangyayari sa paligid. Kailangan nating suriin yung mga issue, mga tuwiran, at higit sa lahat, manindigan. At yung ideya na yan, hindi lang yan dapat nananatili sa loob ng isip natin. Tingnan niyo yung koneksan dito, mula sa malalim na pag-iisip, sa pagbuo ng sariling pananaw, yan yung nagiging aksyon sa totoong mundo. Ang isang opinyon na may matibay na basehan, yan ang nagiging gasolina para sa pagbabago. So ngayon, malinaw na sa atin kung gaano kahalaga ang opinyon, tukuyin naman natin, ano ba talaga yung editorial na yan? At paano to naiiba sa mga normal na balitang nababasa natin? Ito na siguro yung pinakasimpleng paraan para ipaliwanag yan. Yung balita, objective yan. Ang sinasagot lang yan ay sino, ano, saan at kailan. Purong impormasyon lang. Pero yung editorial, ayon, subjective yan. Ito yung boses, yung tindig ng buong pahayagan. At ang sinasagot nito, mas malalim na tanong. Bakit ba ito mahalaga at anong dapat nating gawin ngayon? Sige nga, subukan natin kung gaano nyo na-gets. Laro tayo, mabilis lang. Katotohanan o opinyon? Game? Ano sa tingin nyo? Katotohanan ba o opinyon? Well, ito ay isang napakalinaw na opinyon. Kasi, bagamat may kahirapan sa Pilipinas, fact yon, isang katotohanan. Yung sinabi na ang dahilan ay dahil tamad ang mga Pilipino, yun na yung palagay. Yun na yung judgment. Isa yung personal na pananaw na hindi kayang patunayan ng simpleng datos lang. Okay, next, alamin naman natin yung mga sangkap na bumubuo sa isang hindi lang basta editorial, kundi isang mahusay at epektibong editorial. Kasi hindi lahat ng opinyon pare-pareho ang bigat. Ito yung mga katangian niya. Una, dapat napapanahon, yung relevant. Pangalawa, dapat may kakayahan itong kumumbinsi, yung makaka-impluwensya. At ito ang pinakaimportante sa lahat. Dapat malinaw ang pangangatwiran at syempre, suportado ng datos. Kaya tandaan ha, ang isang editorial ay hindi lang basta opinyon. Isa itong argumento na may matibay na basehan. Ang goal kasi talaga ng isang editorial ay magbigay liwanag. Para siyang bumbilya na biglang sisindi sa isang madilim na kwarto. Ginagawa niyang malinaw yung isang issue na sobrang kumplikado at binibigyan kanya ng isang malinaw na pananaw para pag-isipan. At dito na natin makikita yung totoong kapangyarihan ng isang editorial. Kasi higit pa sa pagbibigay ng impormasyon, may kakayahan itong hubugin yung paraan natin ng pag-iisip at kung minsan, pati na rin ang takbo ng ating lipunan. Kadalasan, ang kinatalakay ng mga editorial ay yung mga pinakamabigat na hamon sa panahon natin, tulad na lang ng climate change. Hindi lang nito basta ilalatag yung problema. Hindi, magmumungkahi pa to ng mga solusyon at mananawagan ng aksyon. At ito na yung pinakapuso ng layunin niya. Ang isang mabisang editorial ay hindi lang binabasa, nagpapakilos yan. Hinuhulman niya yung pampublikong opinyon, ito yung nagiging parang mitya para magkaroon ng sama-samang pagkilos. At itong larawan na to, ito yung resulta. Napakagandang halimbawa. Yung boses na nagsimula sa pahayagan, pag narinig at sinang-ayon ng marami, nagiging boses na ng buong bayan. Yung opinyon na nagsimula sa papel, nagiging sigaw na yan sa kalsada para sa pagbabago. So, pagkatapos ng lahat ng napag-usapan natin, ibabalik namin ang tanong sa inyo. Ngayong mas naiintindihan na natin yung kapangyarihan ng isang opinyon na may basihan, ano na ang susunod para sa'yo? Siguro,
Ang pinakatikawin natin dito ay ito. Yung kakayahan na suriin ang isang opinyon, yung alamin kung paano siya binuo at kung anong layunin niya, ay isang napakahalagang skill. Ito yung susi para hindi tayo basta-basta naniniwala sa kung ano-ano lang para maging mas mapanuri at matalinong mamamayan. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Ngayong mas malinaw na ang linya sa pagitan ng katotohanan at opinyon at alam mo na ang kapangyarihan ng isang matibay na paninindigan, paano mo gagamitin yung kaalaman na to? Ano yung issue sa community mo na handa kang pag-aralan, suriing at panindigan? Pag-isipan mo. Ikaw, ano ang tindig mo?